At bukod doon naman po doon sa pinagawang bahay na yon ay sobrang low quality. Ilang linggo pa lang na nakatira sila doon, pumapasok ang mga tubig sa loob ng bahay dahil sa mga materialis na ginamit, kawang-kawang, hindi maayos, basta lang masabi na nakapagpabahay. Pero quality, zero. Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na sa Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs at PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalinga partners, sa Team Kaliwat, yung grupo ko po, at sa lahat ng aking mga sponsors. Kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Ang tita kong Vayot, si Tita Mina Jaramillo, at ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Also, sa bagong friend ko na si Manay Tere ng San Diego, California din. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito yung patungkol kay Joel Salcedo, na sadyang kinakareer yung pag-content sa Kalingap. Inaaraw-araw niya talaga yung pag-content sa Kalingap. Meron akong audio clips, paririnig sa inyo. Galing ito doon sa live ni Joel Salcedo. Then after natin na mapakinggan, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga Sangkay, mga Kalingap, pakinggan natin. Yan po yung mga patunay na hindi namin binitawan si Nanay Ligaya kahit kailan. Patuloy po yung aming suporta dyan. Kaya po nagsabi na pinabayaan na daw dahil wala na sa Kalingap itong si Nanay Ligaya. Nagkakamali po kayo dahil pinatayuan pa po namin ng bahay kubo si Nanay Ligaya sa likod ng bahay na pinatayo ni Bal Santos Matubang. Pinatayo po namin doon sa likod dahil ayaw na pong tumira ni Nanay Ligaya dahil sa pambabalahura na ginawa ninyo sa tulad ni Nanay Ligaya at sa pamilya ni Nanay Ligaya. So, dito binabanggit dito ni Joel Salcedo yung patungkol dito sa kay Lola Ligaya, So, sana kung ako kay Joel Salcedo, nakaraan na yan, Tapos na yung mga pangyayaring yan. Bakit kinakailangan niyang ulit-ulitin yung issue na yan? Kaya hindi natitigil yung issue patungkol sa pagsabi dito sa kay Joel Salcedo na siya isang wakwak. Kasi nag-umpisa talaga dito sa kay Lola Ligaya. Kung ako kay Joel Salcedo, mag-move on na lang siya. Kung ano man yung kanyang ipinaglalaban dito, ipaglaban niya yung sa ngayon, yung sa kasalukuyan. Wag nang ulit-ulitin pa kasi mas lalo lang niyang dinadrag, Mas lalo lang niyang kinakaladkad dito yung pangalan ni Lola Ligaya. Nananahimik na yung pamilya, ni Lola Ligaya. Tapos na yung issue na yon. Pero patuloy at patuloy na binabanggit, kinakalkal, inuulit-ulit ni Joel Salcedo dito. Sobra akong natuwa dito kay Joel Salcedo noon nung mga ilang buwan or almost a year, nananahimik si Joel Salcedo. Nakikita ko yung kanyang ginagawang pag-charity, dahil sa kanyang mga sponsors, nakakapagpagawa siya ng mga pabahay, dahil sa kanyang mga sponsors. Natuwa ako noon na nag-focus dito si Joel Salcedo. Kaso nga lang, nung natapos na yata yung kanyang project, yung pagpapagawa ng mga pabahay, muling nabuhay dito si Joel Salcedo sa pakikisawsaw dito sa loob ng Kalingap, Dito ako na bakit biglang pumasok dito ulit sa Kalingap si Joel Salcedo. Mas maganda na sana tahimik na yung buhay niya. Hindi na siya kino-content ng kung sino-sino. Naging problema lang kasi doon sa kanya, nanahimik nga siya, naggawa siya ng sarili niyang community, nagpagawa ng mga charity works niya, nagpagawa ng mga pabahay. Kaso nga lang, ang nakita niya siguro dito, sayang lang itong ginagawa ko sa channel ko. Nagcha-charity ako pero wala akong nakikitang views. Wala akong kinikita dito.
parang namamatay yung kanyang YouTube channel. Naisip siguro ito ni Joel Salcedo noon. Muli siyang nakaroon ng pagkakataon dahil pumasok sina Joe Mark, no? Dito nag-umpisa muli si Joel Salcedo. So, binuhay niya muli ang kanyang YouTube channel sa pamamagitan ng pagbabatikos dito sa Kalingap, no? So dito nag-umpisa uli, no? Tahimik yung buhay ni Joel Salcedo noon, walang may nagko-content sa kanya. Pero dahil dahil pumasok siya muli dito sa Kalingap, nakisawsaw siya muli sa mga issues dito, inuulit niya ulit yung mga dati. So nagiging ano na ulit siya ngayon, nagiging in. Lagi na naman siya nagiging topic ng ibang mga reactors diyan. Kaya kung ako kay Joel Salcedo, kung gusto niya ng katahimikan, kung ayaw niya ng kino-content siya, bumalik siya sa dating ginagawa niya, no? Wag nang makisawsaw dito sa Kalingap. Binalahura nyo, kaya umalis na lang sila para wala na kayong masabi. At bukod doon naman po, doon sa pinagawang Dito yung sinasabi niya dito kina Lola Ligaya, na umalis na lang sina Lola Ligaya para wala nang masabi doon sa pabahay na ginawa ni Kuya Val, no? Hindi po yun yung, I guess, saksi ako doon sa mga pangyayari. Hindi po yun yung tunay na dahilan kung bakit umalis sina Lola Ligaya doon sa pabahay na pinagawa ni Kuya Val. Pinagawaan kasi nila ng bahay sa likod ng pabahay ni Kuya Val. Kasi nga, maraming mga pangako silang ipinangako dito sa pamilya ni Lola Ligaya. Kinumbinsi nila ng kinumbinsi. Kaya yung pamilya ni Lola Ligaya, sa kanila kumampi, sa kanila pinagpaubaya sa kanila, sa grupo ni Joel Salcedo. Kasi nga, ang dami-dami nilang mga pangako dito sa pamilya na ito. Kaya, mas minarapat ng family ni Lola Ligaya na kumampi sa kanila dahil nga sa mga pangakong ibinigay nila, ipinangako nila. Ngayon ay sobrang low quality. Ilang linggo pa lang na nakatira sila doon, pumapasok ang mga tubig sa loob ng bahay dahil sa mga materialis na ginamit, kawang-kawang, hindi maayos, basta lang masabi na nakapagpabahay. Pero quality, zero. So, dito sinisaraan niya yung pabahay na ginawa ni Kuya Val, quality daw, kawang-kawang, sabi niya, zero quality, sabi niya. Para sa akin, ang sasabihin natin zero quality, andyan yung tumutulo, yung bubong, yung hindi maayos, yung butas-butas. Diyan natin, kahit yung mga ganong klase, hindi yun masasabi na zero quality, no? Yung masasabing zero quality, yung talagang totally, hindi mapapakinabangan, no? Ito yung tahasang paninira sa pabahay na ginagawa ni Kuya Val, Kung ikukumpara natin, ito na lang, kasi kung nabanggit niya ito sa paninira dito sa pabahay na ginawa ni Kuya Val, kung ikukumpara natin sa pabahay na pinagawa niya, yung pabahay na pinagawa niya ngayon kina Lola Ligaya, kung saan nakatira si Lola Ligaya, kumpara dito sa pinagawang pabahay ni Kuya Val, maganda talaga yung pabahay na ginawa ni Kuya Val kesa sa ginawa nilang pabahay. Kasi alam nyo, ang ginawa niyang pabahay dito kina Lola Ligaya, yung sa wali, no? Sa wali lamang, hindi man lang naka double walling, no? Nakikita yung siwang, yung makikita natin yung mga, di ba sa sawali may mga butas-butas, may mga bilog-bilog. Nakikita sa labas, nakikita sa loob. So, kung ikukumpara niya, nasasabihin niya na mas maganda yung ginawa nilang pabahay dito kisa sa pabahay ni Kuya Val, siguro mas masasabi ko sa kanya na kung yung sinasabi niyang zero quality yung paggawang pabahay ni Kuya Val dito sa kina Lola Ligaya, masasabi ko yung sa kanya ang zero quality. Sabihin po natin. Ayan. Puro lang sila, puro comment. Mali. Unang-una, hindi ko rin naman sila masisi dahil kung ano yung sinabi ng kanilang puon, yun yung pinaniniwalaan. Nagtampo daw ako doon sa 3,000. Hello? Doon sa 3,000 dahil doon sa lamesa magtatampo ako. Kaya hindi daw nabanggit. Wala namang ganong kwento. Ngayon lang lumalabas yung hindi nabanggit na yan. Ulitin ko po, dinala po yun ni Narab at nabanggit naman po yung pangalan doon at nagpasalamat.
So kaya wala pong katotohanan na nagtampo dahil hindi nabanggit. So, yung po ay lumipas ang buwan bago nadala. Ano po, pero bagamat nadala po, wala na po tayong naging issue doon. Ang naging issue po doon, lamesa at upuan yung pinabibili, ang binili lang ay lamesa. So paano mo gagamitin yung lamesa sa pagkain kung walang upuan? Oh. Dahil pinalo up ko ng pinalo up, hindi naman sila bumabalik nga doon. Kaya ang ginawa ko po, ako na mismo ay direct na nagpabili ng upuan na 3 upuan at yung po ay ibinigay natin doon at pinasalamatan tayo ni Nanay Ligaya at doon nagsimula at sinabi na winakwak ko na daw dahil ako daw ay nag-direct na. Dahil nag-direct ako doon sa 3 upuan, winakwak ko na. So ito yun, inulit na naman niya yung nung 19 kupong paano na issue patungkol dito sa lamesa at saka sa upuan. Matagal na itong issue na ito. At binanggit din naman niya dito na dinala yung lamesa ni Kalinga Prab doon kina Lola Ligaya. Nga lang walang upuan. Ang naging problema kasi dito noon natagalan talaga na dalhin ni Kalinga Prab yung upuan at saka yung lamesa na yan, yung kanyang in-sponsor na yan. Kasi nga, yung time na yon sobrang busy si Kalinga Prab. Sobrang dami ng mga pabahay na kanilang ginagawa. So, sobrang nagmamadali si Joel Salcedo noon. Hindi makapag-antay. So, nadala yung lamesa and inamin din naman ni Joel Salcedo dito na pinasalamatan siya, no, at dinala ni Kalinga Prab yung lamesa. Ang naging problema niya dito yung wala yung upuan, no. So siya na lang daw ang bumili ng upuan at ito yung pagkakataon, no. Ito yung pagkakataon na dapat ipagpasalamat ni Joel Salcedo kasi nakakuha siya ng nakapag-penetrate siya. Nakakuha siya ng pagkakataon na mapasok kaagad sina Lola Ligaya. So dito nag-umpisa. Dahil sa 3 upuan, nag-direct siya na magbigay doon kina Lola Ligaya ng 3 upuan. Dito siya nakapenetrate, dito siya nakagawa ng pagkakataon, nakapasok siya dito para angkinin na, para kausapin na sina Lola Ligaya, yung family na Lola Ligaya. Kasi talagang meron talagang balak dito si Joel Salcedo, no? Dito may plano talaga siya dito noon na kunin sina Lola Ligaya at lalo't lalo na mainit or maano talaga yung mata niya dito sa kay Jemel noon. Talagang pinupunteriya na noon si Jemel. Alam nyo, yun ang istorya noon. Ang sab na daw po nga sila. Hindi na sila nanunood. Dahil mula nung may mga nakita daw sila na mga katiwalian, mga kasinungalingan at pagmamanipulate ay nag-ansap na sila. So yung mga sinasabi niya na mga nag-ansap daw sa kina Kuya Val ni kina Kalinga Prab. Ito yung mga tao na kumakalaban dito sa kina Kuya Val, no, sa Team Kalingap na pumupunta sa kanya. Pero iilan lamang sila, no? Iilan lamang sila ng mga nag-ansap at alam natin na hindi natin mapiplease ang lahat, no? Ang lahat ng mga viewers ay may kanya-kanya. Kung hindi nila nagugustuhan yung pamamalakad, di anytime, malaya silang mag-answer. Pero yung sasabihin nila na napakalaking kawalan, yung ilang percent lamang na mga nag-ansab, at kung meron man mga nag-aansab, meron din naman mga pumapalit diyan, no? Mayroon at meron kasi ano ko na yan ranas ko na yan sa sarili ko. May mga magko-content diyan sa akin, ko-content, tapos yung mga nagko-content na yan sa akin, laban sa akin, yung mga followers nila mag-aansab sa akin. Pero dumarating ang time na nababawi yan, na mas lalong nadadagdagan pa. Kung 10 ang nag-ansab, mas nagiging doble yung mga nagsasubscribe, no, sa mga nag-aansab. Kung dumadami man ngayon, syempre dumadami pa rin, pero hindi nyo inamin din niya dito, di ba? Kung dumadami man daw ngayon, syempre may mga dumadami daw talaga. So, alam ni Joel Salcedo, huwag niyong gawing big issue yung mga unsubscribe dyan, kasi meron talaga papalit dyan ng mga magsusubscribe.
Pati ba naman ito issue? Wala na lang talagang masabi na iba. Pati yung mga nag-unsubscribe, gagawing topic, gagawing issue. Kakaila na marami ang nag-unfollow o unsubscribe po sa kanila. Yan ay totoo at huwag po kayong maging bulag. So what? Diba? Ito yung sinasabi ko. Anong issue? Bakit kailangan i-topic mga unsubscribe, mga nag-unfollow? Normal yan. Dito sa social media, normal yan. Kahit halimbawa, ilang taon na nagsusubscribe sa iyo, kung meron silang nararamdaman na ayaw na nila dito, lilipat na lang ako dito kasi ang nagiging problema lang naman hindi sa dahil ayaw nila sa kay Kuya Val, kundi sa mga kaguluhan, no? Sa mga kaguluhan na nangyayari kasi yung iba na stress na sila. So mas gusto nila na yung iba naman ayaw nila ng mga love team, gusto nila ng pure charity talaga. Kaya lumilipat sila, no? Yung iba lumilipat sa Kalinga partners din naman na nagugustuhan nila. 'Di ba? Hindi rin sila nawawala dito sa Kalingap. Marami hong okay, doon sa mga nag-unsubscribe po dito, yung mga hindi na masyadong nanonood. Pero kasi minsan, kahit naka-unsub ka, pero napapanood mo pa rin. Kasi minsan, inaano yan nire-recommend. Kahit True! Alam mo naman pala bakit kailan mong gawing issue? Totoo yan. Kasi once na halimbawa, yung ikaw, nanonood ka sa akin, tapos nag-unsubscribe ka, manonotify ka pa rin, manunood ka pa rin sa mga ina-upload namin ng mga videos. ka nakasub, pero lalabas dyan sa iyong notification, nire-recommend sa'yo, kaya mapapanood mo. Pero marami pa rin nagsasubscribe, kaya nga, dumadami pa rin yung Aminado siya, marami pa rin naman nagsusubscribe. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang palabasin dito sa issue na ito sa mga nag-unsubscribe at saka sa mga nagsusubscribe. Meron lang, may malag talaga, may masabi. subscriber rin. Pero, bakit marami nag-unsub? Lalo na yung mga sponsors, yung mga kasabayan ko na mga sponsor noong pa 2020, 2021, yung mga subscriber, wala na, hindi na sila nag-subscribe, lalo na yung mga sponsor. Marami nang umalis, ayaw na mag-sponsor sa kanila. Bakit? Pero bakit itong si Ruel Okay, napag-usapan dito yung mga sponsors, no? Yes, may mga umalis na mga mga sponsors kay Kuya Val kasi nga karamihan ng mga sponsors dito sa Kalingap noon, gusto nila ng special treatment, no? Gusto nila na bida-bida sila, gusto nila na lagi silang nasa-shout out, gusto nila na sila yung pakikinggan. Yan yung naging problema dito sa Kalingap noon sa mga sponsors, no? Na gusto nila sila yung bida. Gusto sila lagi silang nasa-shout out. Yun yung mga sponsors na wala sa puso yung pag-sponsor, no? Yan yung mga sponsor na gusto nila na sumikat lamang. Kaya yung mga ganyang klase, no, hindi dapat panghinayangan ng mga sponsors. Kung yung ganyang klaseng sponsor na pasikat lamang ang kanilang ginagawa, hindi dapat panghinayangan. Pero, yung mga sponsors na yan, gaya ng sabi ko, sa mga nag-unsubscribe, lumilipat din yan sa mga Kalinga partners. Doon din sila marami talaga yung ganyan na mga sponsors na umalis kay Kuya Val, pero lumilipat doon sa Kalinga partners. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw nila maalis dito sa Kalingap. Still nasa Kalingap pa rin sila. Hindi man sila nag-sponsor kay Kuya Val, still nasa Kalingap pa rin. Di ba? Yung dami ng sponsor, pagdami ng subscriber din, pagdami ng views, pagdami ng mga naniniwala sa kanya, at marami nagsasabi talaga na itong si Ruel ay very transparent. Very transparent yan. Kasi itong si Ruel, siyempre, kahit yan ay matubang or yan ay kamag-anak,
iba naman siyempre yung yung naging upbringing niya ng kung paano pinalaki, kung paano lumaki siya, paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Magkaiba yung kanilang kinalakihan, yung environment. Diba? Dito, pinupuri niya si Rowell of Malalag. Galit siya sa Kalingap, binabatikos niyang Kalingap, di niya alam niya naman na si Rowell ay Kalingap din. Bakit pinupuri niya dito si Rowell? I smell something fishy. Grabe yung kanyang papuri dito sa kay Rowell of Malalag, parang hindi niya naisip na matubang din ito, yung matubang family na kanyang sinisiraan, ang kanyang pinupuri ngayon ay matubang din, nasa loob ng Kalingap. Anong meron at bakit kailangan mong purihin si Rowell? No. Anong dahilan? Bakit pinupuri mo siya? Rochelle community, magmatyag, no? Baka meron dyan, napupusuan na naman si Joel Salcedo ng mga beneficiaries ng Rochelle, no, ni Rowell, na baka ganun, kung anong ginawa niya dito sa Kalingap, ganun din ang kanyang gawin. Kasi ako bigla lamang napaisip dito, bakit bigla-biglang pinuri, no, si Rowell of Malalag, na Kalingap si Rowell at matubang si Rowell? Anong meron sa kay Rowell? Si Rowell ba ay dahil pogi, or meron kang hinahunting na naman na beneficiary ni Rowell? Di ba? At saka siya, nagpapaano siya dito sa Rochelle. Gusto niyang mapasok ang Rochelle community. Kasi pumunta siya doon sa kay Daddy Donut, no? Pumunta siya sa live ni Daddy Donut at na-shoutout siya ni Daddy Donut. So, ito'y isang palatandaan na ito'y unti-unting gumagapang na naman ang kalamay ng ang galamay ng isang ng isang wakwak. unti-unti lumalapit sa kung saan meron siyang hinahanting dito. So, Rochelle community, mag-ingat at pangalagaan ninyo ang community ninyo. Ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, no, ni Joel Salcedo na kinakarir, inaaraw-araw yung pag-content dito sa Kalingap, no. Anong dahilan? Bakit bigla niyang pinuri dito si Rowell of Malalag? Anong reason? Anong meron? At bakit bigla-bigla, no, nagpapabango siya dito sa Rochelle community? Muli, maraming salamat mga sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe niyo po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa dako ng mundo ba kayo naroroon. Paalam ng mga sangkay, mga kalingap. Paalam.